Haban Ragundo, Marlene Nea, Evangeline Venzon, Susana Lagumbayan, Berlinda Helioagan. Para sa nagdiriwang sa kanilang kaarawan, Judith Panangan and Joel, Shena May Luscaw, Marvin Kalurakan, Kien Cheiran Mignon, Mark Rafael Rivera, Chris Diego, Nelia Adelia Cruz, Consejo Gayas, Lawrence Tomas, Elijah Marco Ragundo. Para sa pagdiriwang ng kanilang anniversary sa kasal, Julieta Omega, Pedro Omega, Tolentina Omega, Richie Cabansag, Joan Mercado. Para naman sa natatanging intention, Arias Allen Gomez, Loranday de la Cruz, Leila Wongs. Misa para sa Yumao, Barsabas Rule, Diego Rule, Liberato Rule, Anastasia Huban, Antonio Huban Sr., Adriano Huban, Joel Colipano, Eulogio Kasaway, Francisca Tupal, Filimon Kasaway, Matilde Kasaway, Marlene Bawit Kasaway, Esperanza Tupal, Aguinaldo Padillo, Josefina Saldo, Aida Coulson, Sir Nanda Rivera, Marieta Rivera, Emily Halawig, Felicidad Halawig, Ingracio Halawig, Efren Halawig, Edgardo Halawig, Anastasio Tuala, Alfonso Senido, Alona Senido, Pasita Humala, Melisi Humala, Cipriana Misa, Ireñana Misa, Donde Misa, Isidro Misa, Purificación Pareja, Saldi Pareja, Charles Laulau, Pareja, Hani Liboon, David Perez, Manuel Senyor Hablado, Silvino Diego, Sabino Diego, Enriqueta Diego, Peregrina Diego, Michelle Impie, Melchor Saidokis, na Segundara, Rodrigo Morga, Rita Morga, Encarnacion Kawilan, Anastasio Cananea, Theodora Cananea, Juanita Cananea, Leonardo Montoya, Tita Mapa, Patricio Haban, Maria Haban, Eric Haban, Marberto Lagumbayan, Merling Lagumbayan, Soha Lagumbayan, LV Legisma, Leia Lagumbayan, Ed Mendoza, Helen Melicado, Pilar Bangoo, Maximo Bangoo, Mary Jane Pornelos, Pedro Roque, Jose Marie Cañete, Jose Cañete. At para sa pasasalamat, Cañete and Mirales family.
puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Wala nang higit pa. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang higit pa. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ikalima na linggo ng muling pagkabuhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapag si Kristo ang nananatiling daan at batong panulok natin, nagiging lugar ng paglago maging ang ating mga sugat at hindi pagkakaunawaan. Sa tahimik na katapatan sa panalangin at sa mapaggawang paglilingkod hapag, patuloy na itinatayo ng muling nabuhay na Panginoon ang kanyang bayan bilang tahanang pinaninirahan ng pag-ibig at katotohanan. At ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na pari, Reverendo Padre Francis J. Flandes, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Daytoy ti adlaw nga inaramid ni Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Daytoy ti adlaw nga inaramid ni Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Natayo amin na umili, hintay amin idiri. Di ayan ti Diyos at nasudi, tuyad law anapili. Daytoy ti adlaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Umay kayo, nagragsak tayo. Sa ating banal panalangin, ating isama ang intensyon ni na Floribic Ibanez, Banji Papilotat para sa kagalingan, Teresita Sionco, Emilia Dapiawin at para sa kaluluwa ni na Cornelia Sanchez, David Lohey. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Naimbag na aldaw. So, so yung entrance natin, no, Ilocano, so itry natin yung mga kanta ng Bisaya, Ilocano, mga sa entrance song o recessional, no, para maalala din natin. Of course, our Mass will be Tagalog Mass, but we try to have yung mga bilingual songs naman. No? Kasi pag uwi natin sa Pilipinas, at least maalala pa rin natin yung mga kanta natin. Sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa pamamagitan niya, nakilala natin ang Ama. Siya ang daan patungo sa nais nating puntahang tahanan ng Ama. Siya ang nagpapahayag ng katotohanang anak siya ng Diyos at sa Kanya rin masusumpungan ang kasagutan sa lahat ng pagdududa, pangamba at walang hanggang pagtatanong tungkol sa buhay ng tao. At kung nanaisin nating tahakin ang alok niyang daan, atop din ang ipinahahayag niyang katotohanan, tiyak tayong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong gandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Sa pamumukaw ng Espiritu Santo, dumami ang bilang at samahan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Pinili ang 7 diakono upang samahan ng mga apostol sa kanilang gawain. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napabayaan sa pang-araw-araw na pamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon nila ang 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi man dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila ipananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ito'y tapat sa Kaniyang salita at sa ang Kaniyang gawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ikalawang pagbasa. Ang mga Kristiyano ang mga batong buhay na bumubuo sa banal na templo ng Diyos. Ito'y isang pagpapala at isang pananagutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo na isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion, ang isang batong panukulan. Hinirang at mahalaga, hindi mabibigo at sinumang mananalig sa Kanya. Kaya mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulukan at naging batong katitisuran
at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ay itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang mga serdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at magayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang ng mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sapagkat siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa amang mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? At ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo pong lahat para sa homilya. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin." Huwag mabalisa. Tingnan mo yung katabi mo, balisang-balisa ba yan? Oh, manalig, sabihin mo sa kanya, manalig ka sa Diyos. So yung pananampalataya pala
ay pananalig sa Diyos. No? Maski anong mga sitwasyon sa buhay, may mga problema no, sa buhay, dapat ang pananalig kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, magtiwala ko sa Lord pag mawala na yung problema ko, Lord. Lord, magtitiwala ko sa iyo, Lord. Pag manalo ko ng Mark 6, Lord, malaki-laki pa naman, Lord. Lord, magtitiwala ko sa Lord pag maging okay na yung pamilya ko, Lord, yung buhay ko. Isabi nga dito, ang tiwala, ang pananalig ay sa Panginoon. Maski anong mga problema sa buhay, hindi tayo gumigive up dahil ang pananalig natin sa Kanya. Kung nananalig tayo sa Kanya, sabi nga, huwag kayong mabalisa. Diba? Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Dahil sabi dito sa ikalawang pagbasa, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. So ang tiwala natin sa kay Lord, hindi situational. No? Magsimba, punta na ako ng saikong pag okay na yung buhay ko. Punta na akong saikong pag wala na yung problema ko. Punta na akong saikong kung makahanap na ako ng jowa. Walang kondisyon yon. Amen? So ang pananalig pala, pananampalataya, kay Lord yan. Maski gaano yung paghihirap sa buhay, si Lord, doon tayo magtitiwala. Dahil sinabi dito sa ikalawang pagbasa, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Diyos. Hindi mabibigo. So tanda natin, walang kondisyon. Maski anong pagsubok sa buhay, hindi tayo gumigive up kay Lord. Dahil siya yung ating daan. Diba? Sabi ng Panginoon, ako ang daan, no? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Diba? Last Sunday, anong ebanghelyo last Sunday? Diba? Mabuting pastol sa ako ang daan, ako ang pintuan. Hindi tayo makapasok sa langit pag hindi dumaan kay Lord. Siya yung daan. That's why papasok tayo sa puso ng Ama. Itong sinabi dito sa Ebanghelyo, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. No? Kung hindi gayon, sinabi ko sa inyo, so sa bahay ng Ama maraming daw silid. No? Ito ibig sabihin, ang bahay ng Ama sa kanyang puso, sa bahay sa puso niya, open si Lord. Welcome tayo ni Lord. Kung hindi man tayo welcome dito sa mundo, sa mga tao, si Lord iwe-welcome tayo. Para makapasok sa silid sa puso ng Ama, walang iba kundi kay Jesus. Ako ang daan para makapasok sa puso ng Ama. At ito yung pundasyon sa buhay natin. Pag nasa puso ng Ama, naway matutunan din natin ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal na marunong magsakripisyo. Okay? That's why tayo ay tinawag din magmahal sa kapwa. So ang pundasyon natin ay yung ating pagmamahal sa Ama. Ang pundasyon natin ay ang Panginoon. Tulad ng ikalawang pagbasa, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan. Sino yung batong itinakwil? Si Jesus, di ba? Tinakwil siya, pinako sa krus. At dahil siya pa yung naging pundasyon ng ating pananampalataya. Okay? That's why ang pundasyon natin, walang iba si Lord. That's why doon tayo mananalig. Okay? Doon tayo mananalig sa Kanya, sa Ama. Yun ang pundasyon natin. Okay? Ang foundation sa Panginoon. That's why kung ang pundasyon sa Panginoon, marunong tayong magmahalan, magpatawad, marunong magbahaginan. Di ba kung napakinggan natin ang unang pagbasa, alam niyo ba ang unang pagbasa, anong nangyari doon? Napakinggan man natin, di ba? Yung mga Helenista, yung mga Hebro, parang kinakampihan nila. No? Actually, mga ayuda, luma na yun. Sa panahon pala ng may ayuda na. No? Sinabi dito, sinasabi nilang ang babaeng balo sa pangkat nila ay napabayaan sa pang-araw-araw na pamahagi ng ayuda. Ikabubuhay. Parang dahil wala ng panalangin, pinapabura na yung mga Hebreo, yung mga Helenista, nakalimutan na. Dahil nakalimutan yung pundasyon. Sinong pundasyon natin? Si Lord. Pag ang pundasyon si Lord, manalangin tayo, marunong tayo mag-serve, wala ng favoritism. Diba?
That's why may favoritism dahil nakalimutan na nila yung panalangin. That's why hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral at panalangin sa salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Pag nakalimutan na yung prayer natin, nagkakampihan na. Imbis ikaw maging bridge, no? Okay, magpapatawad tayo, sister. Pag-usapan natin. Pag wala na yung panalangin, nawala, nagkawatak-watak na. Diba? Sa una, yung Hebreo, yung mga Helenista, nawala na yung panalangin, nagkakampihan na. Sana maging pundasyon natin ang Panginoon para lahat ay kaya nating mahalin. Okay? Na hindi na magkanya-kanya. Hindi naman tayo taga-Africa, di ba? Hindi tayo taga-Kenya. Okay? So ito ang pundasyon natin, yung panalangin. Okay? Kung may prayer, marunong magbahagihan, magtulungan sa kapwa. Kung may prayer, lahat tayo ay paborito, walang special. Di ba? Na sometimes nga, tayo pag kulang yung prayer natin, kasi tayo ay katawan ni Kristo, body of Christ, lahat ay mahalaga. Okay? That's why yung prayer make us successful dahil doon sa kanilang panalangin, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Dumadami dahil sa Dumadami na yung mga member dahil sa panalangin. Okay? Dahil nananalangin, ipag-pray natin yung ating mga kababayan na pag yung mga nawawala, ipag-pray natin para maging bahagi din sila sa katawan ni Kristo. Of course, yung mission, importante din yan. Nag-reach out tayo, nagsiserve, nagmi-mission. Pero ang pundasyon bago mag-mission ay prayer. Dahil ang mission hindi sa atin yan, instrument lang tayo ng Panginoon. Ang misyon natin ginagawa para makilala ang Panginoon. Pag nagmi-mission ka, ikaw yung nakilala, inaangat mo yung sarili mo, hindi si Lord. That's why nagmi-mission nga tayo para makilala si Lord. That's why parami yung mga miyembro doon sa Jerusalem, yung mananampalataya, dahil sa kanilang prayer life. Diba? After dito, nag-preaching tayo, pupunta ulit sa provincial group. Sana bago magbago tayo uwian, diba? Mag-pray. O bago tayo mag-uwi, pray muna tayo ha. Na protektahan tayo, naway pag-uwi natin, mabait na si ma'am, no? Naway yung ating pamilya, protektahan. Hindi yung bago nag-uwian, alam mo, tika muna, alam mo si Kuhan. Hindi yon. Dapat pag umuwi, anong dapat gawin para pagpalain ni Lord? Prayer. At yung natutunan natin sa preaching, pwede nang gagawin doon sa prayer para hindi makalimutan. The more inuulit natin, yung naririnig natin, the more natin maalala. Okay? So sana gawin natin yan. Ipag-pray, hindi lang sa mga member. Ipag-pray din natin yung ating mga kababayan. Ipag-pray natin yung lipunan. Okay? Okay, so dito importante pundasyon ang Panginoon. At ang sinabi nga ng Panginoon, siya yung daan, siya yung buhay at katotohanan. At sabi naman ni Filipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. Ipakita nyo daw. At ang sagot ni Jesus, matagal na niyo kong kasama, Filipe. Diyata't hindi mo pa nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakakita daw kay Jesus ay nakakita sa Ama. Tingnan mo yung katabi mo. Sinong nakita mo? Siya ba or ang Ama? Anong nakita mo? Si Lord ba? Sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang ibig sabihin, sa buong buhay ni Jesus, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Sa buong buhay niya dito sa mundong ito. That's why ang buhay niya ay hindi sa kanya, buhay ng Ama. That's why ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama. Okay? So tayo rin, no? Pag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon,
ito pala ang daan para sa ating kabanalan. Okay? Ang pagsunod sa kanyang kalooban ay daan para sa ating kabanalan. O pag sinasabuhay natin ang turo ng Panginoon, ang nakikita nila, hindi na ikaw, si Lord na. Alam nyo, itong kapatid to, parang pag nakita mo, parang na-inspire ako. Parang nandyan ang Panginoon. Dahil hindi na ang sinasabuhay mo na. That's why, di ba, sabi nga ng Panginoon, kung hindi kayo maniwala, no, sana paniwalaan nyo ang ginagawa niya. Hindi sabi, pag hindi kayo maniwala sa akin, at least maniwala kayo sa mga action ko, sa ginawa ko. Dahil itong, hindi to sa akin, sa Ama. Okay? So para bang, action speaks louder than words. Ito to ba talaga? El Shaddai ka? Pero hindi ko nakikita sa gawa mo. So maniniwala pala sila pag sinasabuhay mo. No? Pag ipinakita mo. Pag yung bibig mo talagang maka-Diyos. No? Yung ginagawa mo may action. So yun ang sinabi dito. No? Na ang buhay palang isang binyagan, ang mission natin pagsasabuhay sa kalooban ng Ama. Naway sa buhay mo, makita nila ang Diyos sa buhay natin. That's why ito yung hamon sa atin. No? So sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig sa akin. Huwag mabalisa. No? Kung may problema lang, sabi ni Lord, magtiwala kayo sa akin. Okay? Alam ko may problema ka. Magtiwala tayo kay Lord. Dahil sabi ng ikalawang, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Hindi mabibigo. Salita ng Diyos yan. So ang tiwala natin sa Ama, kay Jesus. No? Yun ang ating so ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kondisyon. May pananampalataya ko kasi masaya. May okay yung kasi maraming blessing. Maski walang blessing, may blessing, ang pananampalataya nakafocus kay Lord. Amen? So, sa ating pagbasa, tayo'y pinaalalahanan na tuloy yung ating paglalakbay, tuloy yung ating pagsusunod sa Panginoon, maski na-bless or hindi na-bless, ang importante sundin natin si Lord. Hindi nakabata yung ating pananampalataya sa mga blessing. Ang tunay na blessing, si Lord. Diba? That's why kung ang puso natin nakafocus kay Lord, hindi tayo bibiguin. Ibibigay ni Lord kung anong mahalaga sa buhay natin, yung ating kabanalan. At alam ni Lord, kailangan nating lakas para ipahayag isabuhay ang kanyang mga banal na salita para maisabuhay natin yung ating pananampalataya. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. Ngayon lumapit tayo sa Kanya at buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, religyoso at diakono, patuloy nawa nilang akayin ang kawan patungo kay Kristo na tagapamagitan ng Diyos at ng tao at siyang gagabay sa amin sa landas patungo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, tularan nawa nila ang paglilingkod
ang mga unang diakono ng ating simbahan upang maisulong nila ang katarungan, kapayapaan, panglahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagugulumihanan, nakararamdam ng kalungkutan at may iniindang takot sa puso, makasampung na nawa sila ng lakas at pananalig kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makarating nawa sa silid na inhanda ng Ama sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating namayapa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para ka rin sa blang miyembro ng El Shaddai Community, sana inlugudyo iyogse na kamiking matibing panakapansalpatayanan at pamag-asa manibatan kang apong Ginoo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ipanalangin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus bilang gabay namin. Turuan mo kaming makinig sa Kanya upang makamit namin ang iyong kaharian, kung saan siyang naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kaludan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ang aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipakalob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Cardinal Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol, San Felipe Santiago at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik ating isurrender ang buhay natin sa Panginoon. Yung ating mga pagdududa, paghihirap, kaguluhan, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Ialay mo, isurrender mo sa Panginoon yung mga paghihirap, pagdududa, surrender it to the Lord. At magtiwala tayo sa Kanya. Sa tahimik, sabihin natin sa Panginoon, Jesus, I trust in you. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sa pagbigay ng kapayapaan, sabihin natin sa ating kapatid, manalig ka sa Diyos and peace be with you. Manalig ka sa Diyos and peace be with you. Manalig ka sa Diyos and peace be with you. Manalig ka sa Diyos and peace. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, paglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig na hatid nito, maglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Maglilingkod at pagmamahal sa kapwa ialay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami. Ako ang puno ng ubas, kayo'y aking sangang lahat. Ang manatiling matapat, pagbubunga ng marapat. Alleluia sa Mesiyas.
siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka kay Jesus. Manalig ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission to spread the gospel and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. At bago po ang pagbabasbas, ating pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng pagpapalang ating tinanggap sa banal na. At tinatawagan po natin ang lahat ng may kaarawan sa buwan ng Mayo, maging yung mga anniversaries, yung wedding anniversaries po, na lumapit po sa harapan at ibe-bless ni Father. Thank you po. Wedding anniversary and birthday. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Panginoon, aming dalangin na huwag mo silang pababayaan ang aming mga kapatid sa kanilang paglalakbay upang hindi sila mawala sa daan tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala sa aming sarili na hindi kami manghina sa pagharap ng aming mga suliranin dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay at kasaganaan. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
So again, reminder, paalala, no, kasi 2 weeks ago, bumisita ulit ako doon sa ating sa bilangguan, no. So marami na naman kababayan na biktima. Ito yung mga nagpapahiram ng ID, pinicturan, tapos yung ID ginawa ng online account na hindi niya alam. Yung pera, doon pala pumasok ng pera ng mga triad, ng mga mafia. Nagtaka yung bangko, bakit umabot na tong milyon? Pinuntahan sa bahay, dinampot ng pulis, nandun sa bilangguan. So mag-ingat, wag ipahiram yung ID, yung ATM. Pati yung asawa, wag ipahiram. Oh. Okay, so mag-ingat. Kasi marami pa rin, akala ko wala nang mabibiktima. So marami pa rin, kung merong nag-recruit sa inyo, para sigurado, magpipicture mo na tayong dalawa para pag nandun kayo, hanapin namin yung sinong nag-recruit sa inyo. Okay, so yung ID, ATM, wag ipapahiram. Kasi maraming, yung iba, akala namin, Father, picture lang. No? O akala namin, Father, okay lang yon. Last mga 3 years ago, ngayon lang, pablabas na sana ng Hong Kong, doon naharang sa immigration. So mag-ingat. Imbis makatulong sa pamilya, tuloy, nag-worry yung pamilya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsukayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus siya'y mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong mapayapa at sundan si Kristo ang ating muling nabuhay na Diyos. Salamat sa Amen. Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.